Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Natuklasan namin ang isang nakalimutang manor mula pa noong ika-16 na siglo sa Portugal, kung saan ang isang ginintong baluti ng kabalyero ay nakatayo pa rin ng buong dangal sa music room. Habang naglalakbay kami sa tahimik na mga kalsada sa Hilagang Portugal, ako at si Luke ay nakatagpo ng isang manor na yari sa granito na nakatago sa likod ng isang tarangkahang tinubuan na ng makapal na damo at halaman. Sa unang tingin, mukha lang itong karaniwang abandoladong bahay, ngunit nang makapasok kami sa loob, agad naming naramdaman na may mas malalim pang kwento ang lugar na ito. Ang bahay ay kumpleto pa rin sa mga kasangkapan, mga liham, dokumento at mga litrato na naiwan mismo sa kanilang dating kinalalagyan ilang dekada na ang nakalipas. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na isang pamilyang maharlika ang tumira rito sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit bandang taong 2000, nag-impake sila ng kanilang mga gamit at lumipat sa Texas, iniwan ng kanilang minanang tahanan. Pagkatapos ay nakakita kami ng mga mahahalagang pahiwatig, mga naka-frame na diploma mula sa Order of Malta, dokumentong may heraldic na simbolo at mga personal na sulatin na nagpapakita ng malalim na ugnayan ng may-ari sa maharangal na tradisyon ng Portugal. Hindi lang ito simpleng bahay ng pamilya. Ito ay isang kanlungan na itinayo sa dangal, pamana at daan-daang taong kasaysayan. Ito ang manor ng Golden Knight. Maligayang pagbabalik sa Brogues of Decay. Ako si Leslie at sa likod ng camera ay si Luke. Ngayon ay narito kami sa isang 500-year-old na palasyo sa Portugal. Palasyo ba? Hindi, mas tamang tawagin itong Tower House. Isa itong heritage building, opisyal na nakarehistro bilang bahagi ng pamana ng kasaysayan. Sa totoo lang, karapat-dapat talaga ito sa titulong iyon dahil napakaganda ng istruktura nito. May kahangahangang tore sa labas at ang mismong bahay ay tunay na napakaringal. Ngayon ay nakatayo kami sa harap ng tarangkahan na papasok sa courtyard ng lugar na ito. Ang unang gusto naming ikwento sa inyo ay ang pangarap ni Maria. At ang pangarap ni Maria ay isang wedding hall na matatagpuan doon sa banda. Si Maria ang asawa ng may-ari ng bahay. Siyempre, kailangan din ni Maria ng lugar kung saan maaaring ikasalang mga tao. Mabuti na lang at mayroon ng chapel ang lugar, kaya iyon ang ginamit niya para sa mga kasalan. Tulad ng nakikita ninyo, ito ay isang napakagandang kapilya at halos lahat ng gamit dito ay naroon pa rin. Ang kapilyang ito ay itinayo noong ika-17 siglo ng mga naunang henerasyon ng pamilyang ito. Makikita dito ang isang altar na yari sa purong kahoy na may kahangahangang pagkakagawa. Mayroon pang ang mga painting sa gilid. Oo, napakaganda ng mga panel. Ngunit ang talagang kahanga-hanga ay ang altar na buong kahoy. Hindi ito madalas makita. Sa maraming lugar, ang mga altar ay may gintong dekorasyon kaya hindi agad halata na kahoy ang material. Ngunit dito sa Portugal, ipinapakita nila ang mismong kahoy para makita kung saan ito gawa. Napakaganda rin ng rebulto sa gitna. May naiwan pa kaya ditong silid ng pari? Sa kasamaang palad, nakakandado na ito. Dito ginaganap ni Maria ang mga kasalan ng mga taong pumupunta sa kapilya. Ngunit bago pa yon, ginamit ang kapilyang ito ng loob ng maraming siglo bilang pribadong lugar ng panalangin ng pamilya para sa Kristyanismo. Napakagandang spasyo, wala akong masabi. Mayroong pangang skylight sa itaas. Sa mga pader ay nakikita ang mga larawan ng pagkapako sa krus ni Jesus, ang kwento kung paano siya ipinako sa krus. Talagang kahanga-hanga ang mga painting na ito. Oo, napakadramatic. Ang mga taong nanirahan dito ay hindi nagtipid sa paggawa ng altar at kapilyang ito. Posibleng ang mga painting na ito ay daan-daang taon na ang tanda.
Ang kapilya ay mula pa sa ika-17th hinggil sa 18th siglo. Natapos ito kasabay ng pangunahing gusali na may hugis Z na istruktura. Ang gusaling iyon ay itinayo magtapos ang unang tore noong 1500s o ika-16 na siglo. Ang tore ay ginawa para bantayan ng lambak, parang isang protektibong tore. May isa pang kaibang kwento tungkol dito, ang folklore na aming natuklasan. Habang nag-e-explore kami ni Luke ng mga lumang gusali, nalaman namin na may isang espesyal na tile anuman malapit sa altar, ngunit mukhang pinalitan na ang maraming tile sa sahig. Posibleng hindi na ito ang original na disenyo dahil kung titignan ang pattern, parang wala itong lohikal na ayos. Dati raw ay may tile na may simbolo ng tore at sirang spada, at ayon sa alamat, kung tatanggalin o babasagin ang tile na iyon, ang tagapagmana ng lugar ay mawawalan ng lahat ng kayamanan sa loob ng isang dekada. Nakakatawa pa nga dahil may dokumentong nagsasabing na ingat na pinili ni Maria ang mga taong nag-renovate ng lugar para siguraduhing walang makakahawak o babasag sa tile na iyon. Nakakamangha. Ngayon ay ipapakita namin sa inyo ang ibang bahagi ng lugar. Napakahirap maglakad dito, napakaraming tinik at damo. Ngunit dito makikita ang hugis ng manor house at talagang napakaganda nito. Nakakalungkot na iniwan na lang ito ng pamilya. Mamatay si Pedro, ang may-ari ng bahay, at si Maria naman ay lumipat sa Amerika. Ikwento namin yan mamaya, ngunit ang gusto muna naming ipakita ay ang pangarap ni Maria. Dadaan tayo sa garden kung saan ginaganap ang mga event at kasalan. Mayroon ding buong wedding hall sa loob ng property. Ang nakakataka lang ay naputulan ang damo. May taong pumunta dito para maglinis at siguradong hindi iyon ang pamilya. Wala itong masyadong kahulugan. Ito ang likod bahay kung saan malamang ginaganap ang mga seremonya at mula dito ay papasok sa wedding hall. Noong 1970, pinangarap ni Maria na magtayo ng wedding hall. May bahagi na ng gusali sa kanilang lupa kaya ni-renovate nila ito para maging wedding venue. Isipin mo na lang, ikakasal ka sa loob ng 500-year-old na manor sa Portugal. Napakaganda ng renovation. Kahit 50 years na ang nakalipas, mukhang ayos pa rin ang lugar. Mayroon ditong diploma galing pa sa Secretary of Agriculture at Ministry of Economy noong 1960. Ikwento ko mamaya tungkol kay Pedro dahil marami siyang negosyo, kaya maaaring may kaugnayan ito sa mga sertipikadong ito. May napansin din akong bagay na nagpapakita ng ibang bahagi ng kasaysayan ng gusaling ito. Posibleng ginamit ang gusaling ito noon para sa agrikultura, lalo na sa paggawa ng alak. May malaking lalagyan dito na maaaring ginamit sa ubas o alak. Hindi ako eksperto sa paggawa ng wine pero mukhang ganoon nga ang gamit nito. Malamang ay ginawang wedding venue ni Maria ang dating wine farm. Napakagandang idea. Pumunta na tayo sa bahay. Sandali lang, tahimik muna tayo dito sa garden. Ang punong iyon ay napakaganda, napakalaki at napakakulay ng mga dahon. At doon sa malayo, makikita pa rin ang tore na nakatayo mula pa sa 1600s. Nakakamangha. Sa mga siglo magtapos ang Knight Templar sa Europe, ang Portugal ay naging isa sa huling kanlungan ng mga mandirigmang ito. Bawat sa bagong pangalan, The Order of Christ, ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon, pagpaprotekta sa mga pelegrino, pagbabantay sa baybayin, at pagbibigay payo sa mga hari. Ang mga bahay na tulad nito ay hindi lamang tirahan ng mga maharlika, nagsilbi rin silang tahimik na command post. Sa likod ng makakapal na pader na yari sa granite, ang mga lalaking may pananampalataya at disiplina ay nagpaplano ng depensa ng kaharian, namamahala sa mga lupain at naghahanda ng mga barkong balang araw ay magdadala sa Portugal sa pagtawid ng mga karagatan. Ang mga kabalyerong naninirahan dito ay hindi lang mga sundalo. Sila ay edukado, bihasa sa batas at nabigasyon at pinagkakatiwalaan ng mga hari upang pangalagaan ng kaalaman at katatagan sa isang mundong marupok. Pagkalipas ng maraming siglo, nang ang orden ay maging Order of Malta, nanatili sa bahay na ito ang kanilang pamana, isang lugar ng payo, pag-aaral at paglilingkod. Kahit sa huling yugto ng kasaysayan nito, pinanatili ng huling may-ari ang tradisyong iyon,
iniwan ng ginintong ceremonial armor at musika, isang simbolo ng mga ideal ng pagiging kabalyero na minsang nagbigay buhay sa mga bulwagang ito. Talagang nasasabi ka kung ipakita sa inyo ang lugar na ito at dalhin kayo sa isang bahagi ng kasaysayan ng Portugal. Sa palagay namin, iniwan ang lugar na ito bandang 2005 hanggang 2006. Kahit mula rito sa itaas, napakaganda pa rin ang tanawin ng hardin. Mag-ingat ka, tinatapakan mo ang damo. Sa pangalawang take, natapakan ko na naman. Oo, pangalawang take na ito. Iniisip ko tuloy na marahil si Pedro ay tumatayo rito tuwing gabi matapos ang kanyang trabaho, pinagmamasdan ng hardin habang nakikita si Maria na nagtatrabaho sa wedding venue. Siguradong napakagandang pakiramdam noon para sa kanya. May katuturan din iyon dahil ang opisina ni Pedro ay katabi lamang ng lugar na ito. Ito ang balcony at iyon naman ang opisina. Pumasok na tayo. Napakaganda ng opisinang ito. Opisina, aklatan, parang lahat na. Napakaraming libro, mga lumang libro, marahil mga aklat ng pamilya na naiwan dito. Meron ding mga aklat ng doktor. Si Pedro ay isang historiador, isang kabalyero, isang negosyante at marami pang ibang titulo ang kanyang nakamit sa buhay. Isa siyang napakahusay at matagumpay na tao. Dito sa ibaba ay makikita pa natin ang family crest. Sa loob ng mahigit 500 taon, bahagi ng maharlikang uri ang pamilyang ito. Makikita sa crest ang helmet ng kabalyero na simbolo ng kanilang karangalan sa labanan at patunay na sila ay kinurunahan ng kabalyero. Napakagandang piraso nito. Marami pang libro rito, malamang mga encyclopedia at iba pang babasahin. Meron ding mga painting. Makakakita tayo ng maraming original painting sa bahay na ito at ang ilan ay napakahalaga. Halimbawa ang painting na yun sa ibaba, napakaganda. Kailangan nating i-blur ang ilang bahagi ng dokumentong ito pero makikita rito na ang dokumento ay para kay Dr. Pedro. Nakasaad dito na sumali si Pedro sa Military Knighthood of Malta noong 1997. Halos iyon din ang panahon kung kailan sinimulan ni Maria ang kanilang wedding venue. Marami tayong nalalaman tungkol sa kwento ng pamilyang ito mula sa mga dokumentong nakakalat dito. Pero ang gusto ko rin ng tanawin na ito, mula sa opisina ay tanaw mo ang kapilya. Isipin mo na lang si Pedro na nakaupo rito, pinagmamasdan ng mga nangyayari sa ibaba. Siguradong napakagamba noon. May marami pang diploma. Isa pa, si Pedro ay isang gynecologist. Maraming certificate rito mula 1982. Tingnan natin ang litrato na ito. Sa tingin mo ba ay anak nila itong si Tessa? Posible. Noong 1972 siya ipinanganak at lumipat sa Amerika noong 1992. So 20 years old siya noon. Malamang siya na iyon. Sa itaas naman ay makikita ang family timeline ng kanilang angkan na umaabot hanggang 1667. Nakakabaliw isipin na nakasabit pa rin ito dito. Dati ay karaniwan para sa mga maharlikang pamilya na maglagay ng family tree sa kanilang bahay. At syempre, narito rin ang mesa ni Pedro kung saan niya ginagawa ang karamihan ng kanyang trabaho. Tignan mo ang unang litrato, si Pedro at Maria. Magkasama ang mag-asawa. Ang litrato ay mula 1984 at kuha ito sa loob ng bahay na ito. Meron ding sulat mula 1988 na nakapangalan kay Maria. Binabati niya sila ng maligayang Pasko at Bagong Taon. Binabanggit ding sa liham na may sakit ang isang doktor at umaasa silang gagaling siya agad. Ang liham ay mula kay Sylvia. Hindi malinaw kung para kanino eksakto ang liham pero alam natin na pumanaw si Pedro bandang 2005. Tignan mo ito, mukhang relihiyosong gamit. Ito ay isang stole ng pari na isinusuot ng pari kapag nagdarasal ng misa o kasal. Marahil ito ang ginagamit ng pari sa kapilya para sa mga kasal. Meron ding larawan ng kasal dito at narito pa ang isang napakalumang larawan marahil ng ninuno ng pamilya. Marami pang libro rito, malamang mga encyclopedia, medical books at kasaysayan ng pamilya. Sa kasamaang panahon, hindi natin maibabahagi lahat. Napakagandang silid. Ngunit may isa pa akong gustong ipakita, ang old portrait na ito. Kung tutuusin, medyo kamukha pa ito ni Maria. Marahil siya na nga. Ngayon, dumaan tayo rito dahil magkakonekta ang dalawang silid na ito. At dito sa susunod na silid ay makikita nyo ang dahilan kung bakit ako pumunta sa bahay na ito. Dahil doon sa sulok ay merong isang bagay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko.
ang Golden Knight's Armor. Napakaganda nito. Nag-research tayo tungkol dito. Hindi ito tunay na medieval armor, pero mula ito sa 19th century. Ginagamit ang ganitong armor noon sa mga parades at ceremonies. Ito ay isang pamanang ipinasa sa pamilya ni Pedro, marahil namana niya ito sa kanyang ama. Posible ring bahagi ito ng kanyang hobby dahil marahil isinusuot niya ito sa mga parades. Napaka-cool nito. Hindi ko maisip ang sarili kong naglalakad suot ito. Siguradong mabigat at kakaiba ang pakiramdam. Pero siguro masaya rin itong suotin kahit isang araw lang. Sa totoo lang, kung pupunta ako sa isang party na suot ito, siguradong ako ang magiging bida ng party. Napaka-unique ng piyesang ito. Sa buong buhay ko, 3 beses lang akong nakakita ng knight's armor sa mga abandoned places at 1 beses lang akong nakakita ng tunay na medieval armor. Mapapansin nyo din sa footage namin na may sibak na dating nakalagay dito, ngunit misteryosong nawala. Noong nakaraang taon ay napuntahan na namin ang lugar na ito, ngunit nagkaproblema ang aming audio kaya bumalik kami sa Portugal para i-film ulit. Sa kabutihang palad, pareho pa rin ang itsura ng lugar. Kung hindi, hindi namin maipapakita ang video na ito. Tignan pa natin ang paligid. Meron pang mga lumang painting, marahil ng mga ninuno ni Pedro, mga lolo o ama ng pamilya. Tignan mo ang isang ito, napaka-faded na. Mukhang oil painting ito noon. Ang oil painting kasi ay kailangang alagaan ng mabuti. May mga upuan dito at ang cabinet na ito ay napaka-Portuguese ang design. Ang mga cylindrical na pattern nito. Isang mahalagang bahagi ng mga antigong gamit sa Portugal ang mga ganitong disenyo. At ang mga nakasabit na detalye rito, parang mga stalactite kung tawagin, ay makikita sa bahaging ito. Medyo marupok at minimalistic ang disenyo at malamang ay gawa ito sa madilim na kahoy o oak wood. Mayroon itong maraming drawer at bawat isa ay magkakahiwalay. Marami ring maliliit na bagay na nakalagay sa itaas. Pero ang isang iyon, halatang mas maganda pa ang kondisyon noon. Gayunpaman, talagang gusto ko ang portrait na iyon. Napakaakit-akit. Makikita mo pa rin ang ekspresyon ng muka. Parang may bahagyang mapanuyang ekspresyon ang babae sa larawan. Ano ba ang sinasabi mo? Mukha siyang maharlika. Talagang namamangha ako sa mga kasangkapan sa bahay na ito. Ang pag-ukit sa balat o leather sculpting ay isang napakapinong sining at talagang mahusay nilang itong ginagawa sa Portugal. Ang mga ganitong upuan, napakaganda. Gusto ko na malapad at komportable ito. At oo, komportable pa rin sila hanggang ngayon. Karaniwan kasi ang mga upuan sa hapagkainan ay hindi ganito kalapad. Napakaganda. Parang trono ang itsura nito. Kadalasan ay may leather din sa likod ng upuan. O pati ang likod nito ay gawa rin sa leather. Mas bago kaya ito o mas lumang bersyon? Ilagay ninyo sa comment section ang sagot ninyo dahil hindi ko rin alam. Pero ang alam ko ay kung ano ang nasa kisame ng silid na ito. Isa itong octagon-shaped na kisame na karaniwang makikita sa Portugal. Madalas itong gawa sa kahoy. At sa gitna nito ay makikita ang family crest ng pamilya. Ang family crest na nakaukit sa kisame ay isang tunay na obra ng sining. Ginawa ito noong ika-17th century ng isa sa mga henerasyon na nagpalawak sa bahay. Nagpasya silang ilagay ito sa tore ng bahay upang manatiling nakaukit magpakailanman ang simbolo ng pamilya. Napakaganda niyan. Talagang kahanga-hangat. Gustong-gusto ko ang kisame na ito. Muli na namang napahanga ang Portugal sa kanilang disenyo. Dito naman sa dingding ay may isa pang magandang painting na may gilded frame. At ang mga wall sconces na ito ay magaganda rin. May simple ngunit eleganteng disenyo. Tingnan mo rin ang porcelain. Napaka-ekspresibo rin. Gusto ko sanang magkaroon ng isa sa mga bench na ito sa bahay ko. Ang mga woven benches ay napaka-unique sa bansang ito. At malamang ay napaka-komportable nito tuwing tag-init. Oh, iyon marahil ang dahilan kung bakit ganito ang disenyo. Kung upholstered kasi ang bench, maiinitan at papawisan ka. Mas maganda ang ganitong uri. Medyo kahawig din ito ng rattan,
Talagang ginawa ito para sa mainit na panahon. Tingnan natin sandali ang mesa. Mesa lang naman ito, pero tingnan nyo rin ang kisame at ang mga spiral na disenyo. Maraming tao kasi ang gustong makita ang bawat detalye ng lugar. Ang itaas na bahagi ay hindi gaanong kapansin-pansin, pero gusto ko ang ibabang bahagi nito. Tingnan nyo ang lalaki na nasa painting na ito. Hindi pa natin siyang nababanggit. Mukha siyang medyo cartoonish, hindi ito kasing pinong pintura tulad ng iba dahil makapal ang mga outlines. Maganda pa rin naman pero hindi ito kasing husay ng iba pang painting. Ngayon ay pumasok tayo sa living room ng bahay. At napakaganda ng silid na ito. Napakalaki at maraming bagay ang makikita rito. Hindi ko nga alam kung saan magsisimula sa dami ng makikita. Simulan natin dito. Ito ay hindi maliit na bagay. Isa itong napakahalagang piraso. Kung nakapunta ka na sa mga simbahan sa Europe, lalo na sa Eastern Europe, makikita mo ang mga wood panel paintings na ganito. Kadalasan ay mula pa sa ika-16th or 17th century at kadalasang nagpapakita ng mga religious figures. Napakahalaga ng ganitong piraso. Hindi ko lang sigurado kung orihinal ba ang isang ito. Posible, pero hindi ako sigurado. Isa pang gusto ko sa silid na ito ay ang game table na ito. Alam mo ba kung paano ito gumagana? Iikutin mo lang ito at magiging normal na mesa ulit. Kapag binuksan mo naman, makikita sa loob ang mga laro, dominoes, mastermind, chess at iba pa. Napaka-cool ng antigong ito. Gusto ko ring magkaroon ng ganito. May isa pang cabinet dito. Medyo mas maliit kaysa sa nakita natin sa Golden Knights room. Gusto ko ang detalyeng ukit sa ibaba, maraming spiral. At dito ay may set na mga crests mula sa iba't ibang lungsod sa Portugal. Halimbawa ay Braga at iba pang lungsod. Napakaganda niyan. Sa gitna naman ay ang sitting area na may Chesterfield couches. Dito marahil nauupo ang pamilya tuwing gabi, sina Maria, Pedro at Tessa. Tingnan mo rin ang painting na ito. Medyo kupas na ito. Mukhang dalawang babae ang nasa larawan pero mahirap na itong makita ng malinaw. At ito, kailangan talaga naming ipakita sa inyo. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung isa ito sa mga kasal na inayos ni Maria, pero may nakasulat na 1990 sa larawan. Mukhang larawan ng kasal ito. Hindi ko makilala ang mga tao sa larawan. May mga bata rin dito. Hindi rin mukhang naroon si Maria, kaya hindi talaga ako sigurado. Pero sigurado ako na dito ito kinuha sa bahay dahil pareho ang arkitektura at kisame. Sa tingin ko, maaaring ito ay koleksyon ng isa sa mga kliyente ni Maria, isang taong nakasalan sa venue na ito. Maaring ganun nga. Kaya mukhang walang direktang koneksyon sa pamilya. Pero maganda pa ring makita ang trabaho ni Maria sa palagay ko. Oo naman, talagang may passion siya sa kanyang ginagawa. Napaka-Portuguese talaga ng mga kurtinang ito. May malaking crest pa na nakaborda dito at ginagamit para paghiwalain ang mga silid. Oo, pero kapag may korona sa itaas ng crest o shield, ibig sabihin ay napakataas ng antas ng pagiging maharlika ng pamilya. Korona ang ibig mong sabihin? Oo, korona. Ibig sabihin ay halos royal na rin. Talaga? Oo, halos ganun na nga. Meron na naman tayong magagandang wall sconces dito. At sa ibaba nito, tingnan mo, may napakagandang square piano mula sa ika-19th na siglo. Ang ganitong uri ng piano ay ginawa bago pa naging karaniwan ng upright piano. Tignan ninyo ang kahanga-hangang pirasong ito. Ginawa ito ng Small Brooms and Pianofortes makers sa London. Medyo wala na sa tono ang tunog at mas kaunti ang octaves nito kumpara sa grand piano. Maliit lang din ang keyboard, pero kahit ganon, napakaganda pa rin ng piyesa. Tignan mo rin ito, gusto ko ang itsura nito. Sinusubukan kong hanapin ang tamang ilaw para makita ng malinaw. Mukhang isang eksena sa silid na may mga tao na parang mga magsasaka, parang mga manggagawa sa isang tavern. Sinusubukan kong intindihin kung ano talaga ang ipinapakita nito. Ito si Tessa. Oo, mukhang siya nga.
Sa tingin ko, ipininta ang larawan nito. Teresa ang kanyang tunay na pangalan at Tessa ang tawag ng kanyang ina sa kanya. Kaya pala. Noong 1992, lumipat siya sa Amerika noong mga 23 years old. Doon siya nag-aral sa universidad at kalaunan ay nagpakasal sa isang lalaki roon. Pagkatapos noon, sina Pedro at Maria ay dumadalaw sa Amerika tuwing taglamig para makita ang kanilang anak. Siyempre, mayaman sila kaya hindi nila kailangang manatili palagi rito. Kapag hindi nagtatrabaho si Maria sa wedding hall, pumupunta sila sa Estados Unidos para bisitahin si Tessa. May iba pa akong ikukwento tungkol kay Tessa mamaya kapag nakababa na tayo sa ibabang palapag. Ngayon ay naririto tayo sa pinakailalim na bahagi ng Hugis Z na bahay, ang huling bahagi ng istruktura. Ang bahaging ito ay pakpak ng mga silid tulugan. Meron ditong magandang dekorasyon sa dingding, si Jesus kasama ang isang bata. Tignan mo ang ukit na ito. Napakagandang side table, napakadetalyado ng pagkakaukit at napakatibay ng pagkakagawa. May ilang silid na mga silid tulugan dito, pero lalampasan natin ng ilan dahil hindi naman lahat ay interesante. Ipapakita ko sa inyo ang pinakamahalagang bagay sa bahay na ito. Halimbawa, ang display cabinet na ito. Mukhang itong parang altar sa unang tingin. Kapag binuksan mo, makikita mong isa pala itong display cabinet. Napakaganda ng pirasong ito. Napakaraming magagandang kasangkapan sa buong bahay. May isa pang double bedroom dito. Sa palagay ko ay para ito sa mga bisita, pero posible ring para sa isang taong nakatira rito. Dahil may misteryosong larawan dito. Isang lalaki na parang natutulog sa dalawang kama ng sabay. Sigurado tayong hindi siya anak ni na Pedro at Maria dahil iisa lang ang kanilang anak, si Tessa. Kaya sino kaya itong lalaking ito? Magaganda ang mga kama, may scallop design sa itaas at may gilded decoration pa. Dito naman ay makikita ang dating vanity table. Dapat merong mabakol at salamin dito dati. Ang mga personal na gamit ay naiwan pa rito. Marahil ay gamit ng lalaking nakatira rito. May aftershave pa, malamang ay mahilig siyang mabango. Sa ibabang bahagi ng painting na yon, may taong naglalakad. Hindi pa ito tapos pero maganda pa rin. Silipin natin sandali ang iba pang silid. Gusto ko ang isang painting na yon, mukhang napaka-relax ng lalaki sa larawan. At naririto ang isa pang bedroom. Mas lalo nitong pinapaniwalaan kong guest rooms talaga ito dahil napakasimple at walang personal na gamit. Ngayon naman ay bumaba tayo sa basement. Parang hari ang pakiramdam ko habang bumababa sa hagdang na ito papunta sa kortinang may crest ng pamilya. Tignan mo yon, may corona rin sa crest. Iba ba ito sa nauna? Yung isa ay may helmet ng kabalyero pero ito ay may corona. Pero pareho pa ring simbolo ng pamilya. Punta muna tayo sa bahaging ito. Sa wakas, nasa basement na tayo. Mas presko at malamig dito. Ang silid na ito ay parang dining area. Mukhang parte rin ito ng living space ng pamilya. Ibig sabihin, nakatira sila sa itaas at ginagamit ang ibaba para sa ibang gawain. Noong unang panahon, malamang ay mas maraming tao ang nakatira sa bahay na ito. Hindi lang sina Pedro, Maria at Tessa. Ang mga naunang henerasyon ay marahil mas malaki ang kanilang pamilya. Maganda rin ang cabinet na may kurtina sa likod. Marami pang mga libro ng pamilya ang naiwan dito. Dito rin namin nakuha ang maraming impormasyon tungkol sa kanilang history. Ang mga silid dito sa ibaba ay mas luma at mas nasisira kumpara sa mga nasa itaas. Makikita yon sa mga pintura at dingding. Naririto ang hapagkainan sa gitna. May flores pa rin sa ibabaw. Parang maghihintay lang na muling magsalo ang pamilya. Tingnan mo ang larawang ito. Si Tessa yon. Marahil ay kuha ito noong lumipat siya sa Estados Unidos. Meron ding larawan ng isang bayan dito at isa pang lumang painting sa kahoy na medyo kupas na. Tingnan mo rin ang holder ng kortina sa itaas mang pinto. Napakatibay ng kahoy na ginamit. At ang silid na ito, parang napunta tayo sa isang medieval na dining hall o ballroom. Naalala mo kanina ang mga upuan? Sa paligid ng Tessa ay makikita ang maraming lumang upuan at dahil daan-daan taon na ang kasaysayan ng pamilya, posible na ang mga upuang ito ay bahagi na rin ng kanilang pamana sa loob ng maraming henerasyon.
At ang ballroom na ito ay maaaring naging lugar kung saan ginanap ang mahahalagang pagpupulong ng mga kabalyero at mga Templar noon. Posible ring may mga napakahalagang personalidad sa kasaysayan ng Portugal, lalo na noong panahon ng kolonyalismo at paglalayag sa iba't ibang bahagi ng mundo na umupo mismo sa mesa na ito. Sa paligid ng silid ay makikita pa rin ang lahat ng mga upuan na nakapwesto. Ang mga lanterns na ito ay napakaganda rin. Gusto ko talaga ang mga ito. Mukhang na-restore na ang mga ito kamakailan, marahil ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit mukhang makasaysayan pa rin ng estilo. Talagang magaganda. Ang mga malalaking kahoy na beam na sumusuporta sa estruktura ay napakalinaw na makikita sa silid na ito. Tingnan mo iyon. Ang larawan doon. Si Tessa iyon sa tingin ko. Malamang siya nga. At ikinasal siya sa Dallas. Sa palagay ko ay buhay pa si Tessa hanggang ngayon. Noong 2005, matapos mamatay si Pedro, lumipat si Maria upang manirahan kasama ang kanyang anak sa Dallas, Texas. Sa kung anong dahilan, iniwan niya ang lahat ng bagay sa bahay na ito. Siguro malaking pagbabago para sa kanya. Mula sa pamumuhay sa ganitong lumang manor sa Portugal papunta sa modernong lungsod ng Dallas. Malalawak na kalsada, malalaking sasakyan. Samantalang dito sa Portugal ay mas maliit ang mga lugar at puno ng kasaysayan. Siguradong malaking culture shock iyon para sa kanya. Ang cabinet ay puno pa rin ng porcelain. Tingnan mo ang painting na ito. May pakwan sa isang still life painting. Hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Medyo kakaiba. Marami na akong napuntahang museo, pero bago ito para sa akin. May isa pang larawan ng isang babae dito. Maganda rin ang fountain sa painting na iyon. Ito naman ang storage room. Nandito pa rin ang mga scooter, kabilang ang Peugeot scooters, pati ang mga bisikleta. Narito pa rin ang lahat. Nakakita rin kami ng ilang mga dokumento dito. Ito ay parang ID card ni Maria. Ipapakita sana namin pero kailangan itong i-blur. Mayroon ding mga lumang kasangkapang pangtrabaho, tulad ng aralo. Nakakatuwang makita na narito pa rin ang mga ito. Pero iyon na halos ang makikita sa silid na ito. May isa pang silid na hindi natin napuntahan kanina sa living room, kaya puntahan natin yun ngayon. Nasa itaas yun. Ngayon ay bumalik tayo sa living room. Mapapansin ng mga may matalas na mata na sa sulok ng silid ay may hagdan. Ang hagdang ito ay papunta sa tore mula pa noong ika-15 siglo na unang itinayo ng mga kabalyerong nanirahan dito upang bantayan ang lambak. Ngayon, hindi na ito ginagamit bilang tore para sa depensa. Sa kasalukuyan, ito ay silid tulugan ni Maria at Pedro. Masasabi kong parang silid ng mga libro ang kwartong ito dahil napakaraming aklat dito. Ang hindi ko lang gusto ay napakainit dito sa itaas. Medyo mainit talaga. Siguro hindi magandang ideya na dito tapusin ang video dahil pawis na tayo. Gusto ko ang frame ng kama, lalo na ang backrest nito. May krus pa nga sa disenyo. Sa kabuuan, ito ang kanilang silid tulugan. May ilang kasangkapan dito, isang maliit na mesa para sa pag-upo, upuan at ang lumang fireplace. Napaka-cute ng fireplace na iyon. Talagang nag-enjoy ako sa exploration na ito. Ang kwentong natuklasan namin mula sa bahay na ito ay tunay na kahanga-hanga. Sana balang araw ay bumalik si Tessa. Tessa, kung sakaling mapapanood mo ang video na ito, sana hindi ka magalit sa amin sa pag-film ng bahay. Ang masasabi ko lang ay bumalik ka sana at iligtas ang bahay ng iyong mga magulang. Handa pa akong tumulong kung gugustuhin mo. At sa puntong iyon, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Salamat din sa iyo, Luke, sa pagsama mo. Makikita-kita tayo sa susunod na linggo para sa panibagong episode. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.